Ngayong araw po, kalat na po yung balita na si Pastor Apollo Kibuloy daw po ay di umano yung nagtatago na, no? So ito po, kumakalat po yan sa social media at yung balita. At ito pong audio ni Pastor Kibuloy na nagbibigay siya ng mensahe. Kumakalat na rin po, marami ng vloggers na nag-discuss nito at nagbigay ng reaksyon, ano? At nasa balita na po iyan. So, pakinggan po natin at bigyan din natin ng reaksyon. Maganda na pinag-uusapan natin ito dahil alam naman po natin na mainit ang discussion sa Senate, no, na pinapangunahan ni Senator Risa Hontiveros. So, ito na po, pakinggan natin. Ito po ang mahalagang ibabalita ko sa inyo. Mula noong 2018 hanggang ngayon, hindi na po kami mapakali sa ating sariling bansa. Nawala po ang aming kalayaan sapagkat kami dito ay sinosurveillance. Sinosurveillance ako dito sa Pilipinas ng CIA at ng FBI. Sarili kong bansa, ako po ay nagtatago sapagkat liligwakin ako ng ganun-ganun na lang. Walang extradition process na gagawin. Dumating po sa aming kaalaman sa mga sandaling ito from reliable sources. Correct me if I am wrong, but these are reliable sources na dumating sa akin na ayaw na raw po nila ng extradition treaty. Ang kanila daw pong gagawin ng CIA, ng FBI, ng US Embassy at State Department, kasabwat ng ating gobyerno, ng Pangulong Marcos at ng First Lady at kung sino pa man ang nasa gobyerno, ako ay rendition ng kanilang gagawin. Ang rendition, ang ibig sabihin po, anumang oras pwede lang pasukin ang aking compound at ako ay kidnapin. It's not only rendition but also elimination. If it is possible, pwede nila akong i-assassinate. So, nandun po sa dalawang yun, kidnapping or assassination. Yun po ang dumating na balita sa akin ngayon from reliable sources. Kaya, mulang 2018, alam na po namin na may gagawin sila. Hindi lang namin alam kung paano sapagkat ang iniintay namin ay extradition sapagkat yun ang treaty natin. Ngayon, ito pong gagawin nila dahil hindi na sila dadaan doon ay illegal. Kidnapping or elimination or assassination. Ito lang po yung aking reaksyon sa sinabi ni Pastor Apollo Kibuloy. Parang nahihirapan naman po akong paniwalaan yung sinabi niya. Dahil sa pagkakaalala ko po, sinabi niya from 2018 up until 2024, ngayong taong kasalukuyan, ay tila nawala na raw sila ng kalayaan. Dahil sa pagkakaintindi ko ay sinosurveillance sila or minamatyagan, binabantayan ng CIA at FBI. Pero kung maaalala po natin, si Pastor Apollo Kibuloy ay malayang nakakapagprograma sa SMNI. At sa pagkakaalam ko, malaya rin siyang nakakapag-travel. At kung matatandaan natin noong 2022, ay kampanya pa niya si VP Sara at si PBBM. So, sa madaling salita, parang hindi po yata accurate or malayo sa katotohanan yung sinasabi niyang pakiramdam nila ay hindi sila malaya because of CIA and FBI, no? So, it has been 6 years from 2018, kung hindi ako nagkakamali, no? 2024 na. Ngayon lang niya sinasabi yan, 'di ba? Nakikita natin yung mga programa nila sa SMNI, no? So, parang hindi po yata kapanipaniwala yung sinabi niya. Nakita pa po natin siya noong mga nakaraang taon, nakaraang buwan. Noong buwan ng February natin siya hindi medyo nakita, no? Hindi natin alam kung coincident, nagkataon, or sinadya, no? Dahil ngayon lang siya nawala at sinasabing nagtatago nung lumabas na po yung balita patungkol sa subpoena na ihahain para sa kanya nila Senator Risa Hontiveros ng Senado, no? So, nagkataon lang ba? Or talagang itinaon na lumabas ng subpoena at tila nawala na po sa mata ng publiko si Pastor Apollo Kibuloy, no? So, talagang mapapaisip ka. Pero yung sinasabi ni Pastor na tila may banta sa buhay nila, hindi natin alam ang totoo. Hindi natin alam ang totoo dyan. Pero bilang opinion at obserbasyon, parang maraming tao, maraming commentator at content creator ang nagsasabi na parang exaggeration yan dahil ang alam ko na minamatyagan ng CIA at FBI mga high value target. Ito na yung mga tipong terorista na talagang may malaking threat sa buong mundo, no? Yung mga terorista at saka mga malalaking sindikato. Pero kay Pastor Apollo Kibuloy, karapatan naman niya na i-voice out yung kanyang nararamdaman at saloobin. Pero bilang opinion, ako po ay in doubt dun sa mga sinabi niya. No po? Pero but then again, hindi natin alam yung totoo kung saan siya humuhugot or ano yung basihan niya para magkaroon siya ng valid reason para matakot at umiwas, no? Umalis muna sa mata ng publiko or in short, magtago.
Pero ang magandang gawin dito ni Pastor Apollo Quiboloy para maging positibo ang tingin sa kanya ng mga tao, dapat harapin niya, no? Kasi legal process naman yan eh. May legal process sa United States, may legal process sa Pilipinas, at yun na nga ang isa doon ay yung subpoena na ihahain nila Senator Risa. Kung di ako nagkakamali, sa March 5 yung second hearing, kapag hindi pa sumipot si Pastor Apollo, ay ipapa-aresto na po siya, no? Isa-cite in contempt. Tama ba yung term? Yun po yung pagkakaalala ko na sinabi ni Senator Risa, no? Correct me if I'm wrong na lang. Parang isa-cite in contempt, or in other words, ipapa-aresto kung hindi siya attend sa March 5. If I'm not mistaken, March 5 po yung susunod na hearing. Medyo malayo-layo pa nga yung date mula ngayon, no? So maraming araw pa, no? Parang nasa 14 days pa, no? So, mapapaghandaan pa ni Pastor Apollo Quiboloy kung siya ay haharap sa hearing. So, kung akong tatanungin, mas mabuti na humarap siya sa hearing. Magkaroon siya ng platform na maipagtanggol niya yung kanyang sarili. Binibigyan siya ng chance ng Senado na depensahan niya ang kanyang sarili laban sa mga akusasyon na ibinabato sa kanya. Kasi kung iiwasan niya yon at hindi siya a-attend sa mga hearing, malamang sa malamang iisipin ng mga tao na maaaring totoo yung mga akusasyon laban sa kanya. So, mas mabuti na harapin niya yon at huwag siyang magtago, no? Magtiwala siya sa admin na ito, yung security na pwedeng ibigay sa kanya. For sure, hindi hahayaan ng kasalukuyang gobyerno na mapahamak siya, no? Hindi hahayaan ng kasalukuyang gobyerno na makialam basta-basta ang CIA, ang FBI sa mga Pilipino, kagaya niya, kagaya ni Pastor Apollo Quiboloy, no? So, ewan ko kung anong intention niya, kung bakit siya naglabas ng ganyang mensahe na audio lamang at hindi niya pinakita ang kanyang sarili. Pero hindi natin alam, no? Ako talaga, ito lang yung sa akin Kung talagang ikaw sa sarili mo, alam mo na wala kang ginawang mali at labag sa batas, wala kang naagrabyadong tao, dapat confident ka, kumpiyansa ka na haharap sa kahit saang hearing pa yan, mapasenado, korte, kongreso, haharapin mo yan kasi confident ka na wala kang nilabag na batas, na wala kang inagrabyadong tao. Dapat ganun, no? Pero taliwas po yung nakikita natin na nagiging response ni Pastor Apollo Quiboloy. Kaya yung mga tao, hindi maiwasang magduda sa kanya, no? So kayo mga kababayan, ano pong masasabi nyo dito? Ano pong inyong opinion or komento sa naging mensahe ni Pastor Apollo Quiboloy? Putol po yan, ano? Ayan lang po yung bahaging binibigyan natin ng reaction dahil masyado pong mahaba, ano? Ano pong masasabi nyo? Ilagay nyo lang sa comment section below. At huwag niyo kalimutang i-like ang video natin at magkita-kita po tayo sa susunod kong video sa patuloy nating pagre-raise ng awareness. Marami pong salamat.